Magandang hapon, narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Tino na may international name na Kalmegi. Kaninang 2 p.m. ay nag-intensify pa si Bagyong Tino into a severe tropical storm. Binabaybay pa rin ito yung karagatan at hulitong namataan sa layong 805 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at simula po ngayong gabi ay unti-unti nang mararanasan yung bugso ng mga malalakas na hangin and also yung mga pag-ulan dito sa bahagi ng Eastern Visayas, maging sa Dinagat Islands at Surigao del Norte na dala ni Bagyong Tino. Samantala, meron na din po mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na mararanasan dito sa nalalabing bahagi pa ng Caraga, maging sa Central Visayas at sa area din ng Bicol Region. Dulot naman po ito ng trough or extension ni Bagyong Tino. And bukod po dito kay Bagyong Tino, meron pa tayong other weather systems na nagdudulot din ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Nakakaapekto pa rin yung shear line dito sa may silangan ng Northern Luzon kung saan magdadala pa rin po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa Isabela, Aurora at Quezon. Samantala, ang amihan naman ay nakakaapekto pa rin sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. May dala pa rin po ito maulap na kalangitan na may mga kasamang may hinang pag-ulan or pag-ambon sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, maging dito rin sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Samantala, yung low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa line 395 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island. Less likely po na ito ay maging isang ganap na bagyo and wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Tino, generally ito po'y kikilos pa westward or pakanluran patungo dito sa may Eastern Visayas, Caraga area. Posible po itong maglandfall either dito sa Eastern Samar or Dinagat Islands bukas ng late evening or by Tuesday early morning. And between Tuesday and Wednesday ay tatawirin po nito ang Visayas area patungo dito sa may Northern Palawan and by Wednesday onwards naman ay lalabas na po ito ng ating kalupaan at babaybayin naman ito ang West Philippine Sea. So expect po natin simula po ngayong gabi medyo unti-unti nang nararamdaman yung bugso ng mga malalakas na hangin dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. But bukas po ng hapon or gabi hanggang sa Wednesday ng umaga, doon po natin mararamdaman yung peak ng mga malalakas po na hangin and also ng mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Tino for most areas or sa buong bahagi po ng Visayas, maging sa ilang bahagi din ng Mindanao at sa area din po ng Southern Luzon. Kaya naman paghahanda para sa ating mga kababayan. And expect nga po natin, no, hindi lang po basta yung landfall areas yung bibigyang diin natin or bibigyang pansin natin. Dahil nga po ang bagyo ay isang large scale na system, kailangan pong maghanda yung lahat po ng areas na makakaramdam po ng epekto nito. Hindi lang po yung mismong daraanan ng center track nito. So again, yung buong area po ng Visayas, maging yung ilang areas din po ng Mindanao, yung northern portion po nito, maging yung bahagi din po ng Southern Luzon, yung mga kababayan po natin dyan ay pinaghahanda po natin dahil nga po sa epekto nito ni Bagyong Tino na mararamdaman po natin yung peak, most likely po simula bukas ng gabi or hapon hanggang sa Wednesday ng umaga. And in terms of intensity naman po, nakita natin patuloy din mag-i-intensify itong si Bagyong Tino at bago ito mag-landfall ay magre-reach ito or mag-i-intensify pa ito into a typhoon category and hindi rin po natin i-roll out yung possibility dahil nga ito ay nasa karagatan pa na magkaroon po ito ng posibleng mag-undergo ito ng rapid intensification. So posible po or hindi natin i-roll out yung possibility na maabot din po nito yung super typhoon category. And also we have to consider din yung tinatawag natin na cone of confidence kung saan posible pong maging mas mataas pa or mas mababa yung track ni Bagyong Tino. But nakita po natin yung malaking bahagi pa rin po ng Visayas at ilang areas ng Mindanao, maging yung Southern Luzon, yung maapektuhan po ni Bagyong Tino. Kaya muli, paghahanda po para sa ating mga kababayan.
At sa kasalukuyan, meron na po tayong nakataas na wind signal number 1 dito sa Eastern Samar, maging sa bahagi din ng Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, sa Camotes Islands, maging sa Dinagat Islands at sa Surigao del Norte, kasama na po dyan yung Siargao, Bukas, Grande Islands. Kung saan dito po sa mga areas na banggit natin, sila po yung unang makakaranas ng mga bugso ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Tino. Sa kasalukuyan po, hindi pa nila nararamdaman yung bugso ng mga malalakas po na hangin na ito dahil ang wind signal po natin ay meron tayong lead time. Ito pong lead time ay ginagamit natin para po makapaghanda yung ating mga kababayan. Ngunit sa mga susunod po na issuance natin, habang mas papalapit nga itong si Bagyong Tino dito sa ating kalupaan, ay mas tataas pa po yung wind signals nitong mga areas na ito and madadagdagan din po yung mga areas natin under wind signal. And during the passage po ni Bagyong Tino, ang highest possible wind signal natin ay wind signal number 4, kung saan kapag po wind signal number 4 yung possible highest po natin is mapaminsalang hangin po yung ganitong klaseng lakas ng hangin. Posible po ito makapagpatumba ng puno, ng poste, makasira po ng kable ng kuryente. So during the passage ni Bagyong Tino, posible pong mawala ng power supply and magkaroon din po ng interruption sa communication. Kaya naman po muli, paghahanda para sa ating mga kababayan. And also, lalong-lalo na po yung mga areas or yung mga structures natin na gawa sa light materials, significant damage po yung posibleng idulot nito di Bagyong Tino sa mga structures po niyan. And bukod po dito sa mga hangin na dala ni Bagyong Tino, ang northeast monsoon na amihan ay magdudulot din po ng bugso ng mga malalakas na hangin sa malaking bahagi ng Northern Luzon, maging sa area din ng Aurora, Quezon, Lubang Islands, Marinduque, Calaguas Islands at sa area din ng Caluya Islands. At bukas din hanggang sa Tuesday, for most areas of Luzon ay makakaranas din po ng bugso ng mga malalakas na hangin, lalong-lalo na sa area ng Northern Luzon, dulot pa rin po yan ng amihan. At para naman po sa mga pag-ulan, dalawa po yung weather systems natin na magdudulot ng mga malalakas na pag-ulan. Meron po tayong shearline and also si Bagyong Tino. For the area of Quezon, ngayon po hanggang bukas ng hapon, posible na po yung 50 to 100 millimeters of rainfall na dala ng shearline. Samantala, 50 to 100 din dito sa area ng Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. And bukas naman po ng hapon hanggang sa Tuesday ng hapon, mas malaking areas na po yung makakaranas ng mga pinakamalalakas po na ulan na dala ng shearline at ni Bagyong Tino. Posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa may Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, maging dito din sa Cebu, Bohol, sa buong bahagi po ng Eastern Visayas, maging sa area din ng Dinagat Islands, Surigao del Norte at Agusan del Norte. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa area ng Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Sur, Surigao del Sur, for the rest of Visayas, maging dito din po sa area ng Bicol Region, sa Quezon, Aurora, Isabela, maging dito din sa Marinduque, Oriental Mindoro at Romblon, maging sa Aklan at Antique. And by Tuesday afternoon naman to Wednesday afternoon, meron pa rin po tayong mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi pa rin ng ating bansa. 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin po dito sa area ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, maging sa bahagi din ng Cebu. Samantala, 50 to 100 naman dito sa Occidental Mindoro, sa area ng Bicol Region or malaking bahagi ng Bicol Region. Dito din sa may Biliran, Leyte, sa bahagi ng Bohol, dito sa may Southern Leyte, at sa malaking bahagi din po ng Mindanao, and also dito din sa area ng Quezon, Aurora, Isabela at Cagayan. Both dulot po ito ng Bagyong Tino and also ng shearline. Kaya naman po pag-iingat para sa ating mga kababayan dahil magiging mataas yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na po dito sa malaking area ng Visayas at ilang bahagi pa ng Southern Luzon. Samantala, meron din po tayong high risk ng storm surge sa mga coastal localities ng Visayas.
More than 3 meters po yung possible sa area ng Eastern Samar. Samantala, 2.1 to 3 meters naman yung sa Dinagat Islands, Eastern Samar. Maging sa bahagi din po ng Leyte, Northern Samar, Samar at Surigao del Norte. Samantala, 1 to 2 meters naman sa Agusan del Norte, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu sa area din ng Guimaras, Iloilo, Leyte, Masbate, Misamis Oriental, sa Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Samar, Siquijor, Sorsogon, Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kung saan kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities gaya po ng pangingisda, paglalakbay dagat, paglangoy at yung mga kababayan po natin na nakatira malapit sa mga low-lying areas or sa mga coastal areas, ina-advise po natin na sila ay lumikas sa mas mataas na lugar. Samantala, para naman po sa lagay pa ng ating coastal areas, napakaalon po yung ina-expect natin for the next 24 hours dito sa area ng seaboard ng Eastern Samar, sa northern eastern seaboards din ng Siargao and Bukas Grande Islands, maging sa eastern seaboard ng Northern Samar. Samantala, for the rest naman po or remaining northern at eastern seaboards ng Luzon, maging sa remaining eastern seaboards ng Visayas, ay magiging maalon din po yung ating karagatan. And in-expect po natin, posibleng mamayang gabi or bukas ng umaga ay mag-raise na din po tayo ng gale warning sa eastern seaboard ng Eastern Visayas at Caraga area. At narito naman po yung ilan sa mga paalala para po sa paghahanda natin sa paglapit po or sa magiging epekto ni Bagyong Tino dito po sa ating bansa. Una, makinig po tayo ng balita at mag-monitor ng updates galing po sa DOST Pag-asa. Pangalawa, magkaroon tayo ng community or family plan. Makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU and also alamin po natin yung mga planong paglikas. Within the family naman po, kung maaari magtalaga po tayo ng ating mga contact person or isave po natin yung mga emergency hotlines kung sakaling kailanganin po natin sila sa paghingi ng tulong. And also, sa ngayon pa nga lang po, ay suriin na natin yung ating mga kabahayan at kung maaari po ay kumpunuhin natin yung mga may hinang parte po ng ating bahay na maaari pong masira ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Tino. And also, ilikas din po natin sa safe na lugar yung mga alaga po nating hayop. And next naman po is maghanda tayo ng emergency kit. Maghanda po tayo ng go bag kung saan doon po nakalagay yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating pamilya gaya po ng mga gamot and also yung mga flashlights at iba pa pong pangunahing pangangailangan. Samantala, ikaapat naman ay lumikas po tayo sa itinakdang evacuation center and muli po makipag-ugnayan tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.